Yan. Gandang araw mga sangkay. Ito na yung ating DIY Bluetooth speaker. Yan. Tinanggal natin yung mga accessories na ginamit natin para may pakita ko sa inyo kung ano-ano yung ginamit natin at saka yung connection. So yan. Ito yun siya. So bali yan dyan sa loob yung ating dalawang sub. Yan. Tsaka yung kanyang air vent. Dalawa sa gilid. Ganun. Tapos dito naman nakakabit yung ating mid-range tsaka tweeter. So yun. Tapos ito yung pwesto ng ating yung isa nating TPA 3116 doon nakalagay. Tsaka yung ating optical D50. So yan dito siya. Yan. Tapos ito dito nakapisto yung ating sub na 6.5 inches para sa ating base na. So bali ito yung ating optical D50. Ayan. Ito yung ating 24 volts AC/DC adapter para sa supply ng ating QPA 3116 para sa ating base subwoofer. Ayan. Tapos dito ito yung ating speaker, dalawang crown na AW 520. Yan. Tsaka isang crown na 8 ohms na 120 watts para sa mid-range. Tsaka isang 100 watts na tweeter. Crown din yan. So yun, nakaparallel din yan. Yan. So bali ito yung connection. Ito yung may kulay blue, yun yung out blue na yan. So yan dyan, nakaparallel yung dalawang AW520. Tapos yung isa naman, yan naman yung connection para sa mid-range tsaka sa tweeter. Tsaka din, dyan din nakaparallel yung ating TPE 3116 para sa kanyang, dyan tayo nagparallel para magkaroon ng audio input ang ating TPA. So bali, ipinarallel lang natin yan, pero hindi naman nagbago yung output ng ating mid-range sa tweeter. Ganun pa rin naman yung tunog. Hindi ko kasi alam kung malaki ba yung ano yung magiging, kung ilang o mababawasan ba yung impedance ng dalawang speaker, ng dalawang yung mid-range sa yung tweeter, kung mababawasan ba yung kanilang 4 ohms impedance pag nagparallel tayo. Pero para sa akin, parang wala naman nagbago. Parang napakalit lang talaga na porsyento yung inihigop itong ating TPA. So yan. So bali ito yung ating speaker para sa sub 4 ohms na 50 watts. So ito nga pala yung TPA. Yan. TPA 3116. So yung kanyang input, isang 3.5 mm jack, tapos itong weight na to. Tapos ito yung para sa kanyang frequency input, tsaka ito yung kanyang main volume. Yan. Tapos dito naman sa likod, ito para sa bass, yan, para sa kanyang sa speaker output, tsaka para sa kanyang DC input naman. So bali ito ay Class D amplifier na supported ng 3 ohms tsaka 4 ohms load.
Saka 12 volt at 24 volts naman para sa kanyang DC input. So yan, yung ating connection. Nga pala, dito ako kumuha ng power supply para sa ating AC-DC adapter. So bali, dito sa optical D50, yan tayo naghinang. Yan. Para sa AC supply. So ang nangyari, pag inon ko ito, ganyan. Pag inon ko, mag-on din yung ating TPA. Yan. On din yung ating optical D50. So pag in-off ko, yan, patay din. Ayan, on natin ulit. Yan. So yun, nag-sound check tayo sa ating para sa dito sa ating ating TPA. Yun. Yun talaga. Sound check the test, 1 2 check. Check. 1 2 check. Check. 1 2 check. Husay na pwersa! Basta Naive, the best. Husay na pwersa! Wala 6-0 Abdo! Ayos man. Well pa lang na daw Abdo. Ayun mga sangkay, magsa-soundcheck tayo sa ating dalawang AW520 mid-range tweeter. Yan. Gamit natin ay optical D50 amplifier, amplifier, ito, ating TPA para sa ating extra na subwoofer. Yan. Try natin sa Ragatak.